Kayo nakatutok sa Malalaan YouTube channel. At ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung paano maghanap ng mga points sa graph ng given na function kung saan yung tangent line ay horizontal o pahiga. Paano nga ba iyon? Ganiri ang ating gagawin. So kung meron tayong given na function, f of x, ang gagawin natin sa kanya ay kukunan ng derivative. Okay, yung f prime of x. Kung gayaan ang tanong, find the points on the graph where the tangent line is horizontal. Okay, given tayo ng f of x, kunin natin yung f prime of x. Pagkakuha natin ng derivative ng f, equate natin siya sa 0. Okay, tapos solve for x. Hanapin natin yung mga x na nakakapagpa-0 sa derivative. Okay, pag nahanap na natin yung x na yun yung magiging x coordinates ng mga points on the graph where the tangent line is horizontal. So, hindi pa tayo tapos doon. Kailangan pa natin yung y coordinate. So, para malaman ngayon, given yung ating mga x na nakuha dito, yung mga x coordinates, isa-substitute natin yung mga x sa ating given na function para makuha yung y coordinates at yun, kumpleto na yung ating points on the graph where the tangent line is horizontal. Okay? So, para rin meron tayong tatlo na example. At ang unang example ay ganiri. Find the points on the graph where the tangent line is horizontal kung ang ating function ay f of x equals sa x squared minus 2x minus 3. Okay? So, sabi ko nga kanina, kung meron tayong given na function, ay kunan natin yun ng derivative. So, hanapin natin yung f prime of x. Gamitin natin yung definition ng derivative. Okay? Ang f prime of x ay equal sa limit ng f ng x plus delta x minus yung ating function all over delta x as delta x approaches 0. Okay? Tapos, din sa sunod na linya, meron tayong limit ng area ay, kung meron tayong ganiring function, ang f ng x plus delta x ay ganiri. X plus delta x quantity square minus 2 x plus delta x minus 3. So, lahat ng x din pinalitan lang ng x plus delta x. Okay? So, area na yun, minus yung ating function. X squared minus 2x minus 3. Yun ay all over delta x. At ang ating delta x ay approaching 0. Okay, so sa sunod na linya, ang gawin natin din ay expand. Area negative 2 ay distribute natin. Tapos area ay i-negate natin. Okay, so meron tayo rin na limit ng x square plus 2x delta x plus delta x, yung buong yun ay naka-square. So, okay na. Para din area naman. Minus 2 times sa x, distribute. Minus 2 delta x, dinistribute ulit. Okay? Minus 3, area yun. Tapos, area naman, inenegate natin kasi merong negative sign sa labas. So, meron tayo rin minus x squared, minus minus plus 2x, minus minus plus 3. Yun ay merong denominator na delta x lahat ng yan. At ang ating delta x ay approaching 0 pa rin. Okay? So kung mapapansin nyo rin meron tayo rin x squared tapos negative x squared. So mawawala na yan at magsi-0. Okay? Yan. Tapos, meron tayo rin alin pa? Area. Minus 2x at plus 2x. Magiging 0 na yan. Area rin. Minus 3 plus 3. So, ang matitira na lang sa atin ay 2x delta x plus delta x na naka-square. Okay? Tapos, area pa ang isa. Minus 2 delta x. Lahat ng yun ay merong denominator na delta x. At area ay kinukuhanan pa rin ng limit as delta x approaches 0. Okay? So, kung mapapansin natin, yung mga terms na naandin ay puro merong delta x. So, magkakancel yan since sa denominator ay meron tayong
delta x. Okay? So, matitira na lang sa atin ay 2x plus delta x. So, nabuwasan ng isa minus 2. At yung limit noon ay kinukuha pa rin natin as delta x approaches 0. Area lang naman yung pupunta sa 0. Area ay gayon pa din. Yun ay 2x minus 2. Okay? So, ibig sabihin, by definition ng derivative, ang f prime of x ay 2x minus 2. Okay? So, sunod natin gagawin ay iset natin na equal sa 0. So, sabihin natin na setting f prime of x equals 0, mangyayari ay 2x minus 2, yung nakuha nating derivative ay equal sa 0. Then, solve for x. Okay? So, meron tayong 2. Mangyayari ay 2. Ilabas natin yung 2. 2x. O, yung 2 nakatimes sa quantity x minus 1. Okay? Common factor. Tapos, ano mangyayari riyan? Divide both sides by 2. Mangyayari ay x minus 1 equals 0. Ibig sabihin, ang x natin ay equal sa 1. Yung value ng x na 1 ang nakakapagpa-0 sa ating derivative. Yan yung x-coordinate ng ating point sa graph kung saan ang ating tangent line ay horizontal. Okay? So, para naman sa y-coordinate ay i-substitute natin i-ring 1 doon sa mga x ng ating function. So, meron tayong f of x equals 1 squared minus 2 times 1 minus 3. So, yan ay 1 minus 2 minus 3 equal siya sa 4. Okay? Ibig sabihin, the tangent line is horizontal o pahiga at the point, 1, 4. Okay? So, gayaan yung ating sagot. The tangent line is horizontal at the point 1, 4 sa graph. Okay? So, gayaan para sa number 1. So, burahin ko na. Para sa ating ikalawang example. Saan ang function natin din ay y. At yung y ay equal sa 2 minus 9x plus 6x squared minus x cube. Yan. So, gayaan yung ating function. Y equals 2 minus 9x plus 6x squared minus x cube. So, hanapin natin yung derivative. Okay? So, yun ay dy over dx. So, pwede rin namang y prime kung gusto ninyo. So, yun yung unang step natin. Kukunin natin yung derivative ng ating function. So, ang derivative nila, gamit na tayo ng mga derivatives sa derivative theorems. Okay? Yung mga theorem tungkol doon. O yung mga laws o rules. So, para rin ay magiging 0. Ito naman ay magiging negative 9. Ay magiging 2 times 6, 12x. Ay naman ay magiging negative 3x. Mabawasan ng isa yan at yan ay magiging 2. Yung kanyang exponent ay magiging 2. So, ayan na yung ating dy over dx. Negative 9 plus 12x minus 3x square. Okay? Pagkakuha natin ng derivative, equate natin siya sa 0. So, sabihin natin setting dy over dx equal sa 0. So, yung ating derivative na negative 9 plus 12x minus 3x square ay equal sa 0. Then, solve for x. So, din sa next line, meron tayong nakita na common na factor na negative 3. So, area ay magiging 3 minus 4x plus x square equal sa 0. Okay, so makaka-cancel na o ma-divide natin both sides ng negative 3. So, matitira na lang sa atin ay area. At area naman, yung 3 minus 4x plus x squared
ay mapapactor natin. At ang factors niya ay 3 minus x at 1 minus x. Okay, so gayaan. So meron tayong 3 minus x equals 0 or 1 minus x equals 0. Okay? So makukuha natin ay negative x equals negative 3 o x equals 3. Okay? Para rin naman, sa kabila, meron tayong negative x equals negative 1 or x equals 1. Okay? Ibig sabihin, ang nakakapagpasiro sa ating derivative ay eri. X equals 3 at saka yung x equals 1. Okay? So hanapin pa natin yung y value o yung y coordinate ng point na yun. So para mangyari yun o para makuha natin ay i-substitute natin yung nakuha natin na x dini sa ating function na given. So when x equals 1, ang y natin ay 2 minus 9 times 1 plus 6 times 1 squared minus 1 cube. Yan. So meron tayo rin yung 2 minus 9 plus 6 minus 1. Ang sagot diyan ay negative 2. Okay? Negative 10 tsaka positive 8. Negative 2. So meron tayong point diyan. 1, negative 2. Okay? Yung isa pa. When x equals 3. Ang y natin ay o yung ating function ay So 2 minus 9 times 3 plus 6 times 3 squared minus 3 cube. Okay? So meron tayo rin yung 2 minus 27 plus area ay 9 times 6, 54 minus area ay 27. Okay? Negative 27, yun ay negative 54. Meron tayong 54. So yun yung magiging 0 na lang. So ang natitira na sa atin ay 2. Ibig sabihin, yung isa pang point sa graph kung saan ay horizontal yung ating tangent line ay 3, 2. So therefore, the tangent line is horizontal saan? At points 1, negative 2, and 3, 2. Okay? So, yan yung mga points on the graph where the tangent line is horizontal. Para yan din sa number 2. Okay? Next, para sa ating huling example, ay meron tayong function na ganire. So, para sa ating example number 3, ay meron tayong g of x. Yan. G of x equals sa 3x to the 4th power minus 4x cubed minus 36x square minus 11. Okay? So, alam na natin dapat ngayon yung ating mga steps. So, kukunan na rin ng derivative. Set yung derivative sa 0. Solve for x. Tapos yung mga x, substitute natin din sa ating function para makuha na natin yung points on the graph where the tangent line is horizontal. Okay? So, unang step, kunin yung derivative. So, ang derivative niyan ay 3 times 4, 12x cubed minus 12x square minus 36 times 2 ay 72x na laang. Tapos area ay 0 na. So, yan na yung derivative. Tapos, second step, setting g prime of x equals 0, magkakaroon tayo ng 12x cubed minus 12x squared minus 72x equals 0. Okay? Next step, solve for x. So, ang gawin natin din ay i-factor out yung 12x. Okay? Yun yung kanilang common factor. Okay? So, matitira na lang din ay x square minus din naman ay x
Tapos din ay 72 divided by 12, yun ay 6. Okay? So, ibig sabihin, pwede pa natin iring ganiri isulat. Kasi kung mapapasin nyo, yung x squared minus x minus 6 ay factorable pa yan. So, meron tayong x minus 3 x plus 2, okay, equals 0. So, mangyayari diyan ay 12x equals 0 or x minus 3 equals 0 or x plus 2 equals 0. Okay? So, para rin meron tayong x equals 0 kasi pag dinivide natin yan sa 12, mangyayari ay ganiri ang lalabas. X equals 0. Okay? Tapos meron pa tayo din na ganiri, x minus 3. Ibig sabihin, yung x diyan ay equal sa 3. Or, din naman, x equals negative 2. Pag tinranspose yung 2 doon, magiging negative 2. So, x equals negative 2. Ibig sabihin, ang nakakapagpa-0 sa ating derivative ay yung mga x values na 0, 3 at negative 2. So, meron na tayong x coordinates na mga points on the graph where the tangent line is horizontal. So, kunin natin yung y values. When x equals 0, yung ating g of x ay 3, 0, raised to 4 minus 4 times 0 cube minus 36, 0 square minus 11. So, eri, magiging 0 na lahat. Matitira na lang ay negative 11. So, meron na tayong isang point. 0, negative 11. Okay? When x, ito naman sa pangalawa, equals 3, ang ating function ay magiging ang value? So, 3 times 3 to the 4th minus 4 times 3 cube minus 36 times 3 squared minus 11. Okay? So, meron tayo rin na 81 tsaka 3 to 43. Ito ay 27 times 4. So, yun ay 7 times 4, 28. 2 times 4, 8. 108. Okay? Minus, eri naman. 3 square, 9. 36 times 9 ay Sige, 27, tsaka 5, 32. So, 3, 2, 4. Okay? 54, 3 times 9, 27, 5. Yan. Minus 11. Okay? So, ang magiging ating g of x ay negative 200. Okay? So, meron na tayong ikalawang point din. Okay? So, meron tayong 3, negative 200. Okay? So, para naman dun sa ikatlo nating x coordinate. So, meron tayong when x equals negative 2. Ang ating function ay ang value? 3 times negative 2 raised to 4 minus 4 times negative 2 cube minus 36 times negative 2 square. Okay, tapos meron pang minus 11. Okay, so meron tayo rin na 16 times 3, 48. Ito ay negative 8 times negative 4, positive 32. Okay, ito naman ay 4 times 36. So, yun ay 36 times 4, 12, 144. Okay, tapos meron pa tayong minus 11. Okay, so makukuha natin na value ng g of x natin ay negative 75. Okay, so ibig sabihin, yung ating ikatlong point kung saan ang tangent line natin ay horizontal ay negative 2, negative 75. Okay? So, therefore, the tangent line is horizontal at 0, negative 11, 3, 200, negative 200,
and negative 2, negative 75. Okay? So, gayon para din sa number 3. Okay? So, gayon ang paghanap sa points sa graph ng function kung saan ang tangent line ay horizontal. Nawa ay may natutunan kayo sa bidyong iri. Para sa iba pang mga video patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa Sipnayan OMAT, mag-subscribe na sa Malalaan YouTube channel. Dahil kapag nanood kayo rini at nakinig, malalaan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.